nakasabi si Lieutenant Bamba na ganito lang, ito lang yung enkwentro. Kasi maiksi lang eh. So, ang sagot ko doon sa kanya eh, sabi ko, sir, wag ka magdasal na mahaba yung enkwentro dahil ko baka ma-enkwentro tayo nang abutin tayo ng 3 araw, baka hindi natin makayanan. Hindi ako nagkamali. Kasi nung pag-ikot na namin sa right side, malapit sa ilog, doon namin nabangga yung isang kubo na may 3 tao. Yung 3 pala na yun, nag-uupi yun sa isang seksyon ng 7IB na mag-reinforce sa amin. Yun pala ang inaabangan nila doon sa may taas ng ilog. Kasi may tinanim sila doon na 3 landmines. Malalaking tubo. Tubo ng tubig, pero ang haba ng bawat isa ay isang dipa na puno ng ammonium nitrate. Tapos electric blasting cap yung gamit. Ang distance ng wire nila mga 50 meters ang layo. Yun nung nahuli na namin yung 3, sige nang interrogate. Pag-advance ng team ko, na nahagip namin yung landmines, 3. Nang muha ko yung landmines, yun pinantali na yung 3, pinantalian na ng alambre. Mamaya-maya, nung aksyon na kaming aakyat, doon na parabos ulit, inupakan ulit kami. Butit walang nahagip na tropa, kahit sa ilalim ng bahay kami. Buti walang nahagip sa second team. Si Lieutenant Bamba nga, yung cover nun, yung bayuhan ng palay, yun na lang ginawa niyang cover, wala na siya makubiran eh. Pero sandali lang, mga 1 minuto, neutralize namin yung nag-ambo sa amin. Pero wala kami na-recover. Hindi na kami maka-advance masyado dahil slope. So, inantay namin magdilim. Pag dilim, saka kami nag-move, naakyat namin yung isang bahay ulit. Pero empty na siya. Walang tao. Pero mayroong baboy doon. Ngayong tali ng baboy ay detonating cord. So sabi ko, sa kalaban ito, sir. Sabi ko, hindi tayo magtagal dito. Maghanap tayo ng medyo mataas-taas na ground na pwede natin mapistuhan. So wala naman kaming madaanan na iba, maliban doon sa isang hill na maliit na may mais. So doon kami nag-harbor nung gabi. Yung one section ng 7IB, pag-akyat nila, ayaw nila magtabi sa amin. Doon sila sa bahay nagtulog. Kasi may cover sila eh. May concealment sila konti. Tapos pataas. Yung isang team nila, pumisto sa taas. Yung isang team, dito lang sa baba, sa bahay. Kinatay pa nila yung baboy. So sabi ko, kay Lieutenant Bamba, dito na lang tayo sa taas mag-harbor. Kahit may isan, pero at least sabi ko may cover. Nung kinaumagahan, yun na. Nag-prepare kami na mag-move. Doon na mag-start. Inupakan na kami, inupakan. Sobra 200 yung kalaban na bumira sa amin eh. Hindi namin sukat akalain na yun na pala ang division camp ng NPA yung napasok namin. So, kaya namin mag-maneuver na section. Pero yung 7IB na isang
isang section sa baba, napatayan na sila ng isa, tapos 6 ang wounded. Hindi rin namin maiwan dahil mauubos lang sila eh. So, ang ginawa namin, support muna kami ng support sa kanila para maka-backtrack yung mga wounded nila, tsaka yung patay makuha nila. Nung mga 9 AM na ng umaga, start na kami na maneuver. Nakakuha kami ng isang hill, yung pinanggalingan ng MPA na hill, nakuha namin dahil siging ina-assault na namin sila. Atras naman sila ngayon. Ngayon sila naman yung nalagay sa Maisan. Doon na nag-start na hanggang maghapon na pukpukan namin doon. Sa maghapon na yun ay isang M16 lang yung na-recover namin doon sa Maisan. Ilan is ulit na yan? Kalaban? Ang kalaban ay nasa 200 plus, mahigit. Kasi ang dami talaga. Halos lahat na hill may trupa sila eh. Wala kang hill na daanan na wala silang trupa. Ngayon, request kami ng air support. Mayayamot ka sa air support ng Air Force eh, dahil mas malaki pa yung kamao eh. Sa layo ng chopper sa taas. Paano makasupport yan? Eh, isang seksyon lang yung lumalaban sa 200. Inabot naman kami ng maghapon. Nung dilim na, sabi kay Lieutenant Bamba, sir, pag mag-stay po tayo, ay mauubos tayo dito dahil wala tayong ka-cover-cover eh, may isan eh. At saka gutom, okay lang ang gutom, makaya, pero tubig talaga importante. Dahil sabi ko kinabukasan, pag ganito pa rin yung labanan, hindi tayo makabil-tubel sa kanila eh. Wala na tayong dehydrate na tayo, wala tayong tubig. Matatalo tayo nito sa bil-to-bil. Sabi ko, pag wala tayong tubig, yung paningin natin maiksi na eh. Ang ginawa namin, tapos yung dalawa, baba sa creek, sa ilog, kuha ng tubig, supply, kinaumagahan, prepare na. Para sa mag-assault na kami, kukunin namin yung isang hill doon na talagang occupied nila na matibay, yung mga trenches na bato ang lalaki. Kasi alam namin na yun talagang pinaka-ano nila eh, pinaka-pisto ng malaki. Ang ginawa noon ng brigade, binitbit yung isang, ay dalawang 105 yung Italian, kasi pwedeng i-lift up ng chopper yan eh. Pinatong doon sa bundok. Yun ang taga-support sa amin. Kasi hindi na namin makayanan talaga eh. Yung isang team lang... Ano yung binitbit eh? Yung... Ano yung binitbit? Yung 105. 105. Binitbit tayo chopper? Yung Italian. Kaya bitbitin ng chopper yan eh. Dakdo sa bundok para lang maka-close support sa amin. Yun nung nandun na yung 105. Medyo high moral kayo na mayroon lang suporta. High moral na. Dumating na yung reinforcement ng 7IB. Reinforcement tubig, saka pagkain. Ayun, medyo lumakas yung tropa. Yun naman, assault na naman. Pero ang labanan, may isan eh. So, ang kalaban, hindi rin makatagal sa may isan. Alam nila, wala rin silang cover. So, hindi rin sila tatagal. Withdraw. Hanggang doon sa isang hill na, na talagang stronghold nila. Yun na lang tinatarget ng 105. Hanggang sa na-assault namin yung hill, nakuha namin. Hindi pa pala yun ang main camp. Yung main camp pa pala dito sa baba. Advance pala, mga advance lang pala yun. Mga perimeter defense lang nila yun. Nung nakuha na namin, takbuhan na yung kalaban. Pag-search namin, yung source ng tubig, doon lang talaga sa kampo, sa loob ng yungib. Ang loob ng yungib ay pwede mong parkingan ng 8 bus ang loob, ang laki. Tapos sa bunganga ng yungib, doon yung bukal ng tubig. Yun lang ang isang source ng tubig na pagkukunan.
Pero paikot yan, naka-wired lahat ng explosive. Pero mabutit walang naiwan sa kanila ni isa pagtakbuhan. So, hindi kami nasabugan na napangputol namin yung mga explosive. Kasi ang na-recover namin doon, 5 sakong ammonium nitrate nakabalot sa silupin o sa mga hose, sa tubo, na mga amount siguro mga 1 kilo bawat isang piraso. Ang ditcord, mga 8 rolyo yung nakuha ko doon na ditcord. Nakali na yung lahat paikot. So sa enkwentro na yun, iisa lang yung wounded namin, si Corporal Apali. Isa lang, wounded lang. Wounded. Kasi pag-assault na, yung sa may hill na yun na may trenches na bato, pagtayo niya, pag-draw niya ng importe niya, sige putok niya, dahil nag-assault kami, buti nahagip, kamay lang nahagip. Dito, butas din ito. Yun lang ang isang wounded namin doon. Pero at least, Hindi talaga yung tinigalan talaga na hindi na talaga makwali yung makras talaga sila. Iniwanan talaga yung kampo nila yun. Iniwanan nila yung kampo dahil sa bugbog ng 105. Hindi lang siguro 21 rounds na 105 eh. Sa isang gabi na binubugbog sila eh. So, Iniwanan talaga yun. talagang takbuhan sila. Makikita sa maisan na na pag may tinamaan sa kanila, yung style nila pagdala, ibang style eh. Mayroon silang lubid na inilagay dito sa leeg, itinatali sa wounded, saka igapang yung tao sa likod. Parang kalabaw sila na humihila ng kahoy. Gumagapat. Yun ang style nila pag bit-bit ng mga wounded nila eh, o kaya makaswerte nila. So, hindi kami makarecover ng body count. Maliban doon sa may isa mismo na dumikit sa CBNIB sa unang encuentro na nakatay yung isang naiwan doon na nakuna namin ng Armalite. 3 araw na ganun ang style hanggang sa nakuha namin yung main camp nila. Yun pala ang parang division camp sa Negros Oriental na area. Kasi doon sila nagbe-base. Mayaman sila doon eh. Yung suporta ng Sipalay Mines, makukuha nila eh. Ang Sipalay Mines, ilang beses na nilang pinasok, pati mga explosive, mga blasting cap, kuha nila lahat eh. So, doon pala yung pinaka-division camp nila. Mabutit nakuha. Mayroon pang maraming mga armaments din na nandun, pero mga sira-sira na, mga mortar, pero wala nang mga putol ng firing pin, wala nang mic pad. Maraming mga sira na mga baril. Inabot ng 1 linggo rin bago na-clear yung area na yun. Maluwag na lang ang area yung pala. Maluwag. Ayun ang start din ng yung lumakas na yung human rights sa area ng Negros. Kahit 3 kilometro pa yung distansya ng bahay sa encounter site, may nagrereklamo pa sa amin sinunog daw namin yung bahay niya. Pero malayo eh. Tanong sa kanila kung bakit nasunog yung bahay nila, ang distansya ng bahay nila sa encounter site malayo. Reason nila pagputukan daw, naiwan nila yung niluluto nila, nagtakbuhan na sila. Hindi, sabi ko, paano ireklamo nyo yung sundalo na sunog sa bahay nyo, kayo nagsunog sa bahay nyo? After that, umalis ang 3rd company sa Negros sa 1987. Nagkandak diretso sa Port Magsaysay, mag-retraining. Then, handle ng class. SR class 88.
1988. Then, hindi pa natapos yung kalagitnaan ng schooling na nagkudita. Na-reassign yung kumpanya sa parting Batangas, Nasugbu area. Nasugbu area, hindi naman masyadong marami yung PE. So, isang beses lang na-encuentro yung third company dyan. Ang recover dyan ay for magasin lang. Magasin ng carbine, magasin ng 45, yun lang. Maliban sa yung kinidnap na dumaan sa crossing Paliko na kung saan ay isang team ng tropa yung nakadiis sa highway patrol na inupakan ng tropa yung tatlong sakyanan. Nabawi yung tatlo ang Kia sa abductor, nabawi yung mayor at saka isang barangay kapitan ng Tuwi yata yung Tuwi. Sadya na area, yun lang ang encounter ng third. Then, na patuloy yung ng class 88. Ang test mission ay Cagayan area. So, sabi ko dito na area, matagal ako dito. So ulano namin yung area. Ang test mission maganda naman, pero nakakatawa yung kwento dyan eh. Yung lead scout ng Spearhead, kasi may maraming mga wild na kalabaw dyan na area. So ang tail scout medyo hindi nag-ingat, ay sinuwag ng kalabaw, isinalag niya yung M16. Ngayon yung sling ng M16 nasabit sa sungay ng kalabaw, pagtakbo ng kalabaw pati M16 niya dala. Hindi rin namin maputukan dahil ang distansya ng kalabaw sa objective, yung sinasabi na kampo ng NPA ay mga 500 meters na lang. Recover pala yung M16 ng kalabaw. So tinuloy na lang yung pagkuha sa objective. Nung nakuha na yung objective ay negative naman yung laman. So operation hunting kalabaw, yun ang ginawa naman namin. Nakuha pa rin yun? Nakuha namin yung kalabaw bandang 2:00 na ng hapon sa creek. Dahil automatic naman yun eh. Pag ang hayop na ano mo yan, nasa taas diyan, kahit sa bundok, pagdating na tanghali, lalapit sa tubig yan eh. Kasi uuhawin niyan o kaya maliligo. So doon namin labangan sa creek. Tama-tama, yung kalabaw nandoon, nakalublob. Tuwing shake ng kalabaw sa ulo niya eh, nakatakan yung Armalite eh, tak 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 tak. Kaya madaling malaman kung saan yung kalabaw eh. Ang ginawa namin para makuha yung baril, dahil umuusok yung ilong ng kalabaw, lapitan mo eh. Binaril na lang yung kalabaw. So, okay man at inuna yung objective bago yung kalabaw. Pero yung lead scout ay ginawang tail scout, itak na lang yung hawak. Kasi wala na siyang baril. So, sa madaling salita, bayad si Gobernador Aguinaldo ng 21,000 sa kalabaw para lang ma-recover yung M16. Hanggang sa ma-dissolve ang regiment hanggang sa 1989, kasi palagi lang tayo involved sa kudita yung unit.